Hello people! Gusto niyo bang malaman at matutunan kung paano ko nga ba niluto itong hindi tinipid na sisig? At kung gusto niyong malaman yan, ay panoorin niyo ang video na to hanggang dulo. So tara, samahan niyo ko. So, dito nga, inugasan ko nga lang ang ating pressure cooker dahil dyan nga natin palalambutin ang ating pisngi ng baboy. Oo, pisngi ng baboy yung ginamit ko. Mataba talaga siya at medyo may laman-laman din naman. Kaya naman, hindi talaga tinipid ang ating sisig. Kaya naman, papakuluan lang natin yan sa pressure cooker ng mga 10 minutes para lumambot. At lalagyan din natin yan ng bawang, sibuyas, daon ng layer, at paminta, at asin para naman may lasa na siya kapag dumambot na siya mamaya. At pagkatapos nga natin dyan lagyan ng mga seasoning niya ay tatakpan na nga natin yan at isasalang nga natin yan sa malakas na apoy. Pag naisalang na nga natin sa malakas na apoy, ay hihintayin lang natin hanggang sa magpito yung ating pressure cooker. Saka naman natin ilolow yung ating apoy kapag nagpito na siya ng ganyan. Ayan, nagpito na siya ng ganyan, ilolow na natin yung apoy para naman hindi siya masyado at saka na tayo magi-start ng ating timer. So, ginawa ko nga dito 15 minutes pero hindi ko siya nagamit lahat. 10 minutes lang talaga yung nagamit ko. Kaya kung sa inyo, 10 minutes nyo lang kasi para hindi lumambot ng maigi yung ating baboy. So, hindi ko siya pinasingaw sa kalan dahil nga umaapaw nga na naman ang likido niyan. Ayan, nakikita nyo naman. Kaya dyan ko na lang din siya pinasingaw sa baba. Kaya naman, tingnan nyo naman yung nangyari dito sa aking kalan. At kung pinababayaan ko yan, ay mas grabe pa nga dyan ang magiging dumi niyan. At mahirap nga yan tanggalin kapag natuyo na. Kaya naman kahit mainit pa yung kalan, ay kailangan na natin punasan yan para naman hindi dugyutin ang ating kalan. Sa totoo lang mga day, mga mami, kapag ako nagluluto, ayoko rin talaga ng nanggigitata ang kalan. Kaya naman punas ako ng punas dyan. At pagkatapos ko nga magpunas-punas dyan, ay pinalamig ko muna yung ating pinakuluang baboy. At nakita ko nga itong rice cooker namin na wala pang saing. Kaya naman nagmadali na ako magsaing dahil nga parating na rin ang aking asawa. At kapag naabutan nga na wala pang saing, edi walang kakainin. Naroy, Diyos ko. At kaya naman pinadali ko na nga magsaing dyan. At nagsaing nga lang ako ng 4 na takal na bigas dyan. 4 na takal lang ay kasyang-kasya na yan sa buong pamilya. Kaya naman, nung matapos ko na rin na magsaing dyan, ay sinunod ko na nga asikasuhin ang pinakuluan nating baboy at tinan nyo man umusok-usok pa yan at tinusok-tusok ko nga lang ng tinidor yan para malaman kung malambot na nga yung baboy natin at hindi ko pa nga yan gagalawin dahil nga sobrang init pa niyan. I-transfer lang natin siya dito sa strainer para naman matuyo-tuyo na yung ating baboy dahil nga hindi natin pwede iprito yan ng mamasa-masa pa kaya kailangan natin siyang patuyuin. At nang matuyo-tuyo na nga ng ganyan ay saka ko naman na kinatyan ng ganyang kaninipis. So, nilagay ko pa nga yan sa rep para naman talagang tuyong-tuyo siya. At nilagay ko, at hiniwa-hiwa na nga natin ng ganyang kaninipis. At mamaya-maya ay ipiprito na rin natin yan. Papa golden brown lang natin yan. Tingnan nyo naman. Ayan, nagpainit na ako agad ng kawali at naglagay lang ako ng konting mantika. Konti lang kasi mataba-taba na nga yung ating baboy at magmamantika nga yan mamaya. Tingnan nyo, ang dami yan mamaya. At yun nga, naglagay na nga ako ng madalian dyan dahil nga tumatalsik. Grabe. At habang nakasalang nga yung mga baboy natin sa kawali, ay tinakpan ko muna ng bongga-bongga dahil nga nagsisiputukan nga siya. Naghiwa nga muna ako ng white onion dito. Isang katutak ng white onion. Grabe naman isang katutak. Hindi. 4 lang. Konti lang. So, ayan, naghiwa nga ako ng sibuyas dito at tsaka naghiwa rin ako ng kalamansi 10 piraso. Pero hindi ko nagamit yung 10 piraso. 5 lang talaga yung nagamit ko kasi nga lalaki ng kalamansi. At gagawa na nga rin tayo ng sauce dyan. Naglagay lang ako sa malinis na bowl ng 4 na kutsarang mayonnaise. Naglagay din ako dyan ng liquid seasoning mga 2 kutsara. At naglagay din ako dyan ng 1 kutsarang paminta at yung 5 pirasong kalamansi. At minekos-mekos ko lang yan ng ganyan. At hanggang sa maging ganito na siya. At nang mamekos-mekos na nga lang natin yan, ay iset aside nga lang natin yan dahil gagamitin natin yan mamaya.
At habang nagpiprito pa nga ako dyan at nag-aantay ako na maluto yung mga baboy natin, ay sinunod ko na hiwain itong kaunting sili dahil nga sisig yan, kailangan may maanghang. Pero huwag kayong mag-alala, hindi ako kakain yan dahil hindi ako kumakain ng maanghang. Ang kakain lang yan ay ang mama ko at ang asawa ko at ang mga at after ko nga na mahiwa yan ay binalikan ko na nga itong aking baboy dahil nga baka masunog. At pinaligtad ko nga lang yan. At hindi nga ako nagkamali dahil nga yung first batch ko ay nasunog talaga. Kasi nga, lumakas yung apoy. So, ayun, ang ginawa ko, medium heat ko na lang siya para nga hindi siya masunog. At ito na nga yung kinalabasan ng ating baboy dyan. Ayan. Nag-medium, ayan na siya. At ito yung first batch, nasunog nga talaga. At ito naman yung second batch. So, ganyan na ang itsura niya. Hinango ko na agad yan para nga hindi na masunog lahat. Baka mamaya lahat masunog na. At tingnan nyo nga yung mantika, sobrang dami na. Grabe, kaunti lang talaga yan kanina. At na matapos ko na nga maprito lahat ay iniwa-iwa ko nga lang ng mga maliliit na ganyan dahil nga sisig ito. So, hiwain lang natin yan ng ganyan kaliliit at pagkatapos nga hiwain yan ay dadako na nga tayo sa paggigisa niyan. Igigisa pa nga natin yung sisig na yan. Natapusin ko lang hiwa-hiwahin ito at ipapakita ko nga sa inyo kung ano ba yung mga ingredients na gagamitin natin sa ating sisig. So, ayun na nga, ito na nga yung ating ingredients. Meron tayong baboy na dinikdik, sibuyas, sili, at yung sauce na minekos-mekos natin kanina. So, sa mainit na pan, nagpainit lang ako dyan at naglagay ako ng 1/4 na butter. Butter na nga lang yung gagamitin ko dito dahil nga may mantika na yung baboy natin. At pagkatapos ko nga naglagay dyan ng butter, ay sinunod ko naman itong ating onion. At paglagay ko nga ng onion dyan, ay isinunod ko naman ilagay itong ating hiniwa-hiwang baboy kanina. At nainis na nga ako dyan dahil nga yung kawali ko ay sobrang liit na naman. Ayoko talaga na nagluluto kapag yung kawali maliit. Hindi ko maalo ng maayos. Pero kung nakarating ka sa video na ito, paki-comment sa baba kung taga saan ka at para malaman ko kung saan na nakaabot ang video na ito. At kung hindi ka pa nakapalo sa aking Facebook account ay mag-follow ka na para updated ka sa mga video na ina-upload ko. Salamat po. At pagkatapos ko nga ilagay yung baboy ay isinunod ko naman agad yung sauce na minix natin kanina at inalo-halo ko nga lang yan dyan ng ganyan. At pagkatapos nga yan ay nagbukod na nga ako ng hindi maanghang para sa amin ng mga anak ko. At nang nakapagbukod na nga ako dyan ng para sa amin ng mga anak ko, ay inilagay ko na nga dyan yung sili na hiniwa ko kanina. Ayan. Pero hindi, sabi nila hindi daw umanghang. Pero okay lang yun. Wapakels. So, ayun na nga. Nilagay ko na nga yung sili dyan. At inalo-halo ko lang yan dyan ng ganyan. At eto na ang ating sisig na hindi tinipid sa baboy. So, tingnan niyo naman kung gaano kasarap at kung gaano nakakatakam yan. Mga mamshi. Kaya nga ako sa inyo, ilutuin nyo na rin to. At tanda ko na nga tayo sa mga exciting part na tikiman time. So, ayun na nga, naglagay lang ako sa konting kanin ko ng sisig na hindi siya maanghang. So, hindi yan maanghang. At papartneran pa nga natin yan ng masarap na soft drinks. Masarap talaga dyan partneran yan ng soft drinks. Kaya naman ang malagay ko na yan ay tinikman na nga natin agad yan. At tamang-tama lang talaga yung lasa niya. Hindi maalat at crunchy siya. At kung nakaabot kayo sa part na ito, salamat po sa panonood. At salamat po sa mga sumusuporta. Pa-share na lang po ng video. At ito ko na nga po tatapusin ang video na ito dahil nga napakahaba na po ng video na ito. At i-enjoyin ko lang naman po ang pagkain ng aking sisig dahil nga sobrang satisfied po ako sa naging resulta. Thank you for watching. Bye-bye, people!